ay meron siyang interviews na binigay, pero yun pong mga lumalabas sa media, especially yung may pangalan na Angelica Pokis Yulo, tapos merong mga salitang madamot, ay hindi niya po kagagawan. Yun po ay kagagawan ng mga malisyosong mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikilala at malamang na hindi magpapakilala. At ang tanging layunin lamang ay, number 1, dungisan ang pangalan ni Mrs. Yulo, at number 2 ay para maging clickbait ito, para pansinin yung kanilang mga sari-sariling mga website sa probably para gusto nilang sumikat. Ako mismo dati, as early as 2000, ay naging biktima din ng mga fake news. Isang kilala at popular na business column nagpakalat sa na ako daw ay meron daw bahay sa Forbes Park. Nagmamaneho ng Jaguar during the time that I was a spokesperson of President Estrada. It's very hurtful kasi absolutely walang katotohanan po yun. Karamihan sa inyo dito ay nakabisita na doon sa bahay ko sa Las Piñas. Pinapalam ko po sa inyo na hanggang ngayon ay pinagbabayaran pa rin ng asawa ko yun ng hulugan sa bangko. Hindi po namin pinagkakitaan ang pagiging abogado ko. And for the same reason, hindi ko po pinagkakakitaan at pagkakakitaan itong pagre-represent ako kay Mrs. Yulo. Ang akin pong representation dito ay purely pro bono sapagkat ang paniniwala ko ay ang aking gagawin bilang abogado ay para sa bayan din. Dahil ang gusto kong mangyari ay linisin yung pong mga maduduming mga pananalita ng mga netizen, iparating sa taong bayan na marami pong mga umiikot na mga fake news dito sa social media at hindi dapat na naniniwala. And lastly, na dapat ay wag na tayo ma-distract dito sa mga paninirang mga posts na ito, and instead, let us all come together, unite, and celebrate the success of Carlos Edriel Yulo instead of focusing on the family problems of Kaloy and Mrs. Yulo. Yung problema po na lumalabas po sa media ay ordinaryong problema ng isang pamilya, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi all over the world. Yung tungkol sa pera na umano'y ginamit ng mga magulang. Hindi na po natin palalakin po yung issue na yan. Bakit? Kasi hindi naman dapat pinag-uusapan sa media yung bagay na yan. At hindi din dapat pinapatulan ng media yan. Yung tungkol sa away ng isang ina dun sa kasintahan ng anak, yung ilan po sa inyo sigurado ay nakaramdam din yan. Hindi natin maaalis ang pagiging concerned ng isang ina kung sino yung kinakasama ng kanyang anak. Ang tawag po dyan, maternal instinct. Ordinaryo, pangkaraniwan, hindi lang sa Pilipinas. And yet, ito yung binibigyan ng halaga, hindi lang ng media, kung hindi ng mga netizen, which is just so regrettable. So, ulitin ko po, ang aking pagtulong kay Mrs. Yulo dito ay personal kong kinakarga, wala pong kabayaran, at ginagawa ko po ito para rin matahimik na itong issue na ito para na rin sa bayan. Ayoko po na madungisan o mabahiran yung pong success at yung achievements ni Kaloy Yulo na nagkamit para sa Pilipinas ang 2 ginto sa Olympics. The first time in the history of the Philippines na mangyari ito. I think, members of the media, let us focus on that. In the next coming days, Carlos Yulo will be coming home. Sana wala na itong issue na ito pagdating niya. And then, moving forward, that we will try. I will try na mabuo itong pamilya na ito.
So with that being said, I turn over now the microphone to Mrs. Yulo. Mami? Come, give me your phone. Okay. On the ground is Mayroon pong opening statement si Mrs. Yulo before Yes. before we ask that question. Yes. I will be distributing a copy of the statement to Mrs. Yulo so that at least some of you have the hard copy. Yung hindi umabot, ay okay? Yung isa, magtatalo ako. Okay. Sige po, Mami. Liham ng isang ina. Magandang umaga muli. Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita hinggil sa gilian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko. Kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose. Umabot na kasi ito sa nakakaalarmang sitwasyon. Dahil buong sambayanan alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa kung kailan dapat ang ganitong hindi pagkakaunawaan naway nananatili lamang pribado at inaayos sa personal na paraan. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man ang naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Bukas ang aming pintuan sa tahanan, may pera ka o wala, kung nanaisin mong bumalik sa amin. Hindi na pwedeng bawiin ang nasabi. Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka pag-uwi mo upang maayos ito. Hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan. Gayunpaman, humihingi ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Pagod at puyat ako sa kapapanood sa iyo ng mga panahon na yon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti nang nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Patawad, anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng issue. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man humantong sa pagkabuo ng pamilya naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa
sa dignidad ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Ang pamilya, iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alitan. Ito'y pilit nating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang mag-ayos siguro. At sa sambayan naman, sana ay ipagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko. Gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa. Lahat tayo ay magpasalamat kay Kaloy para sa karangalang iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng panayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon. Pero pipiliin naming humilom kami sa pribado at mapayapang pamamaraan. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Sorry. Can I ask you water? Sorry. While she's composing herself, Tony Raymond, with humble apologies, could you kindly repeat what you said earlier before you gave way to